Package deal na naigsuon. Higala, kung atong ilabat ang pastor, atong atiman ng pastor, ayo kalimti. Apila po yung asawa. Ayo kalimti. Apila po yung asawa. Apila po yung anak. Ibutang siya mo na ang pamilya sa pastor, obligasyon di sa simbahan. Ibutang siya mo na ang pamilya sa pastor, obligasyon di sa simbahan. Nga suportahan financially. Igsoon, kumusta mga karora sa Rialto sa Takadalihan? Ay, nangutaan na ako, pastor. Kung magkatiman may pastor, apil na yung anak, apil na yung asawa, apil na yung pamilya. Igsoon ko, reminders gamay. Kung magkatiman tag-pastor, mapanggat tag-pastor, atong ilabat tong pastor, ayaw kalinti ang pamilya sa pastor, ang asawa sa pastor. Sige daw, kadunggan kasagaran ng simbahan, ang asawa sa pastor, libakon, dauton, ichismis po sa mga ladies sa simbahan, makaigsuunan, sultan ko ikaw, bisag, unsaon pa yung katiman yung pastor. Kung libakon, dauton, awayon ninyo ang asawa sa pastor, ichismis ng asawa sa pastor, affected hapon si pastor. Nga naman, iya man ang asawa, iya man ang one flesh naman sila. Imong libakon yung anak, imong dauton yung anak, sayo kay igsuon, ayaw kalimti. Bisag unsaon na to pagatiman ang pastor, kung sakiton nimo, tamayon nimo, libakon nimo, awayon nimo, ichismis nimo yung asawa kay mauna. Maapektuhan gyapon si pastor siya pag-study, siya pagwali nga naman iya gyapon ang pamilya. So package deal na naigsuon. Higala, kung atong ilabat ang pastor, atong atiman ng pastor, ayaw kalimti. Apila po yung asawa, apila po yung anak. Ibutang siya mo na ang pamilya sa pastor, obligasyon di sa simbahan. Nga suportahan financially, i-pray spiritually, ug atong i-pray ampuan panalanginan. Nga naman, pamilya sa pastor, atong panggaon at imanon. Nga naman, gibutang gina sa Dios, design na para mugulo ka spiritually. I-share paliho para sa uban. Gamay lang lingaw-lingaw, lipa-lipa, let's enjoy life today. God bless you. Oh, hunya. Tanawa, nasayop ba yung mga defensor katoliko concerning sa amuang gipangsulto, gipangyag-yag dinhi sa ato ang gitaog programa nga ang takita sa inyong iglesia padulong na sa inyong pastoy. Nya at the same time, kung inyohang gibuhi ang pastoy, package deal na magidaw na ang iyang pamilya, apil ang iyang asawa ug apil ang iyang gitawag ug mga anak. So mao na nga kung tawag ining palitan ninyo og maayuhon si pastoy, iapil po yung asawa. Iapil po yung anak. Ngano man kay sumana pa sa maong gitawag og pastoy is obligation mo gyud ninyo. Ang pamilya sa pastoy, apil po ang tawag ining pastoy. So ang make-up sa iyang asawa, ang panginahanglanon sa iyang asawa, ang iyang pang-shopping, ang iyang tawag ining pang-grocery, ang iyahang tawag ining siyempre mga luho. Hindi magina malikayan. Nga naman kay ang pagkapastoy manggod dili magud na siya bukasyon, usa magud na ka profesyon, usa magud na ka gitawag og trabaho. So kanang pastoy nagtrabaho siya para naa siya gitawag kita, naa siya igasto sa iyang pamilya. Kanya pero ang pait magud-an na kay ang iyang gigasto sa iyang pamilya gikan sa inyong bulsa, gikan sa inyong kahago, gikan sa inyong singot, gikan sa inyong gitawag og paningkamot. Ang makabenepisyo si pastoy, ang iyang asawa, ang iyang mga anak. So kamo ang nagbuhi ni pastoy, kamo ang nagbuhi sa asawa ni pastoy, kamo ang nagpalit sa make-up ni sa asawa ni pastoy, kamo ang nagpalit sa luho sa asawa ni pastoy, kamo ang naghatag og alawan sa mga anak ni pastoy sa pagpaeskwela, kamo ang nagbuhi, nagpakaon sa tawag ining asawa ug sa mga anak ni tawag ini ni pastoy niya. At the same time kung sa mga luho po sa mga anak kamo gyapon gatag nya karon sa may kanang ingon ninyo simbang katolika pangortahan mo, di balhin mo diya sa ila kaya para at least katumamalin mamiya sa simbang katolika apil lang mos mabuhi sa inyong pastoy o sa inyong ministro. O subo na mga sir mga ma'am mo nang adi kita pailan nga naman kay sa una ang mga tawag ining manlinla ug nga mga tawo magbitbit mga botang nga aron nila nga karon perfect na kaayo nya pagkahuman saan ba na hingpit na gyud kaayo kay Biblia na gyud ang ibitbit para ilaron ta mo nang di kita pailad mga sir mga ma'am kay sumala pa sa balang kasulatan San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21-23, San Mateo kapitulo 24 unya kanang giingon ni San Pedro sa 2 Peter chapter 2 verse 1 to 4, mga mini nga propeta manungha og ang ila ang buhaton manapi alang kaninyo. So kato lang mamalandong ta pagpiyong sa atong mga mata sa atong pagkatulog, pagbukas sa atong mga mata kun hunaan ng ato ang gipamulong karon at the same time katong gipamulong sa pastor kana realidad. Tinuod na dili na butang-butang, tinuod na kay obligasyon daw ninyo ang mga member ni pastoy. Dili na katong pastoy tanan mga tawag ining tao nga member sa laing sekta nga naay mga pastoy
nga naay gitawag mga asawa, obligasyon to na ninyo, kabuhion ninyo si Pastoy, ang asawa ni Pastoy, ang anak ni Pastoy. Kung higugman niyo si Pastoy, higugmaan po nimo ilang mga anak. So, ang luho sa asawa ni Pastoy, yung mga anak, kamoy gitawag og mo-provide. And remember, paningkamot ninyo na. And at the same time, syempre, kung paningkamot ninyo, mas paano lang ihatag ninyo sa iyong mga anak kaysa makabenepisyo ang iyong Pastoy o asawa sa iyong tawag ini Pastoy. Muna mag-isip na, magunahon at mga sir, mga ma'am. Nga naman, ikarong panahon na, daghan na kayong mga tao, nagbit-bit o Biblia pero mag-alagad kang Kristo. Kung dili, sumala pang San Pablo, nag-alagad sa ilang kaugalingong mga tiyan. Ina-challenge nako ang tanan nga mga CFT kay inyo man gyud ginabarugan nga ang translation sa word nga founder sa Binisaya magtutokod ra gyud. Palihog ko og translate sa Binisaya ni ining nasulat mismo sa inyong libro, A Guide to Church History, The Triumphs and Intrigues of the Renaissance Popes by Monsignor Lawrence G. Spiteri, GCD, PhD. Palihog ko translate sa Binisaya ani. The movement traces its origin to Gerald Groot, 1340 to 1384, the founder of male and female brethren of the common life. Palihog ko translate sa Binisaya gamit ang polo nga magtutukod. Panindotay mo og translate kung kinsay maayong mo translate ninyo. Maayong adlaw kaninyong tanan. Uban ko ninyo mga higalag maigsuon sa paghatag og ginagmay na reaksyon sa ito og video sa tong mga higala nga mga dili Katoliko, particularly kining ato ang mga amigo nga members sa Seventh-day Adventist Church. So karon nga panahon mga sir ug mga ma'am, nakita man itong video, ato ang mga tan-awan ang video niya, nakita nato nga sa ilang presentation, ilaging gustong i-justify kumbaga. Ang word nga founder nakakaplag dili translated into word nga magtutukod. Nga naman, actually, ang ilahamanggong kanabitong gilikayan ni Ana, kaya na mo mabasa yun sa ilang libro, nga si Ellen G. White, the founder sa Seventh-day Adventist or one of the founders of the Seventh-day Adventist. Muna nga, ang word nga founder, ilahang gitagaan og lain nga meaning, kay kuno ingon pa nila, kanang word nga founder, nakakaplag daw kuno na. May pudno, kaya sila badlunga sa ilahang mga membro, nga mga tawag ining mga edukado ba, kumbaga, at the same time na ay mga dagkong ranggo sa mga dagkong eskwelahan or bisan kani ka ng ilang mga Adventist college, di ba? Sure naman po, no? Wala po sila kakorek ana sa inyo, no? Yung atong mga higalang sakop ni Pastoy Bacalares, founder, nakakaplag. Yaga man na. Nya karon na ada ipa-translate, ginamit daw ang tawag ini nga libro nga The Church History. Kini nga tawag ini nga book. Dito silang picture, wala nila butangi og unsang tawag ini nga number. Kay para ang tawag ini mga defensor Katoliko mangita pa og asa na nga phrase or asa na nga sentence ang gusto nilang gitawag o translate. Nya kay di magina pwede nila matago nga naman kay sa ilahang gibutang dito, ilang gipicture, manabutangi og book to na may title. So masakpan gihapon. Nyawa po nila butangi og tawag ining page. Nagtuo siguro sila nga sila rin nakabasa ana nga tawag ining nga libro. So katong page nga ilahang quote na gusto daw nilang tawag anang ipa-translate sa tua, kay ilang ipakita ba nga tanawang term din nga founder. Kung din na magtutukod ay na. Nga naman kay ang nasilang unahon na daghan na magtutukod Iglesia Katolika. Absan na inyong unahon na ni ana sa page 134. Sige ingon din katong gusto yung ipa-translate. The movement traces its origin to Gerald Groot, 1340-1384, the founder of the male and female brethren of the common life and the monastic congregation in Windesheim. Tama ba akong pronunciation? Ini nga tawag ini nga lugar. So ingon nila ipatranslate na kanang word nga founder din og magtutukod pa bagihapon. Yes. Pero kining particular nga gitukod ni
Gerard Growth ni atong 1340 yan kinabuhi 1384 kining duha ka congregation nga para sa mga babae o para sa mga lalaki. O sa mga congregation kining Brethren of the Common Life according sa maong gituog libro para na dito na sa mga layman nga tawag anang naitinguha sa pagpuyo sa sagradong kinabuhi nya pagkahuman na ay tinguha sa gitawag o pagpuyo sa pagdebosyon sa ilang kaugalingon sa relihiyosong gawi and at the same time na ay tinguha nga tawag anang magsamto sa ilang kaugalingon o pagserbisyo sa uban. So mo nang gingon din nga Brethren of the Common Life. Nya kaduha nga gitungkod ni Gerard Growth kining monastic congregation of Wendishem pasabot mga munghe. Kini nga panahon manggod kini nga chapter magud sa tawag ining libro ang simbahan kinahanglan siya reform ngano man kay daghan naman kaayo kaniadto nga nagkinabuhi nga dili na subay sa tudo sa Iglesia Katolika. So syempre ang mga pari mismo ang gitawag og mga obispo mismo sila mismo ang nangulo ni anang maong reform based sa tawag ang applicable nga pamaagi sa ilahang gitawag og panahon. Pero kini ang word nga founder diri ang translation magtutukod gihapon. Nga naman, ato ang i-translate na, paningkamutan niya kung nga ma-translate ha. Ang kalihukan, the movement traces its origin to Gerard Growth. Kini nga movement, kini nga kalihukan, matrace or tawag ining masubay ang iyang kagikanan dito kang Gerard Growth nga magtutukod sa Brethren of the Common Law o ang Monastic Congregation of Wendishem para sa mga babae o para sa mga lalaki. So kining word ring nga founder di ni pwede tawag ining mahubad og nakakaplag dili oy. Dili nakakaplag magtutukod. Nya kining iyang gitukod dili Iglesia Katolika kundi ang gitukod niya congregation nga naa sa sulod sa Iglesia Katolika nga diin na ay tinguha nga maghimo og internal reform para sa simbahan sa kana nga gutlo ug sa kana nga panahon. The more hinuon ninyo gina-justify ang inyong sayop, the more na hinuon mo nga mamahimong katawanan. Founder, niya pagkahuman ang Binisaya, nakakaplag. Wa mo pagkilatig colored.